Doon po sa Thailand, mga kapatid, binanggit na po ng kanila pong gobyerno doon na maghanda ang mga taga-Thailand. Ang Thailand, mga kapatid, ay bansa po na mas maunlad sa atin, no? At hindi may tatanggi, sa agrikultura, mas malakas po sila. Mas productive po sila. At dahil nga po sa mga balitang ito, inaasahan na po ng iba na ang Thailand rin po ay baka kapusin sa kanila pong pagkain. Because of this warning, no? Ang sabi po ng mga ahensya doon sa Thailand, bakit ko ito binabanggit? Kasi pupuntahan ko sa Pilipinas. Alright? Ang sabi po mga kapatid, dito po sa pinakahuling balita, yung pong Thailand ay nag-alerto na para po sa maximum environmental alert at threat nitong Super El Nino. Ang binabanggit po sa kanila pong mga eksperto doon, ito po ay magdudulot ng unprecedented dry spell. Ano ibig sabihin ng girl? Unprecedented, hindi pa nangyayaring tagtuyot. Opo. At ito po mga kapatid, ay inaasahan na siya po namang magbibigay po ng malaking epekto sa kanilang agricultural productivity, yung strain sa kanila pong national energy grid, at magbubunga po ng severe public health hazard over the coming months. Ang binabanggit po dito mga kapatid, 5 bagay. Una, unprecedented heat waves. Sa ngayon mga kapatid, umaabot na po ng 45 degrees Celsius. Ang binabanggit doon mga kapatid na temperatura. Hindi pa dito sinasabi yung pong alinsangan. Ito po ay measurement lamang sa temperatura. 42 to 45 degrees Celsius. Pangalawa, severe water depletion. Yung daw mga reservoir doon sa kanila pong mga dams at pati po yung mga natural water basins ay bumabaksak in an alarming rate. Ibig sabihin mga kapatid, nakababahala na po yung pagbaksak ng kanilang water level sa mga dam at sa kanila pong mga pinagkukunan pong mga ng tubig na mga natural na sources, natural sources. Pangatlo, agricultural collapse. Major crop yields are projected to plummet in volume and quality. Yung kanila pong productivity babagsak at yung daw pong kalidad ng produkto ay baka din po maapektuhan ng lubos na siyang magbibigay po ng problema para po sa kanilang domestic food security and rural economies. Pang-apat, wildfire and toxic haze. Dahil po sa sobrang init, inaasahan daw po na baka magkaroon po ng mga sunog sa kanila pong kagubatan at yun din pong binabanggit po na yung kanilang air pollution baka lumala. At yung pong infrastructure strain dahil din po sa mataas na demand sa kuryente kasi nga sobrang init, yung kanila pong power grid ay inaasahan na po nakakapusin. And then yun nga po, bottom line dito, maghihirap po sila kaya pinaghahanda ang lahat. Mga kapatid, ito po ang balita doon na malaki ngayon sa Thailand. Sa ating pong bansa mga kapatid, nagbigay na po ng pag-aaral si Ginoong Teodoro Mendoza, yung ating nakapanayam dati, na isa po din sa mga eksperto sa agrikultura, na sa atin po, inaasahan na po ang Northern at Central Luzon ay haharap sa matinding tagtuyot at reservoir inflow deficits. Southern Luzon and Bicol will experience alternating floods and dry spells. The Visayas face sugarcane and fisheries decline, while Mindanao endures localized drought affecting corn, pineapple, and export crops. These differentiated impacts underscore the need for region-specific adaptation strategies. So may mga scientista na po nagsasabi, hello, paghandaan na po natin ito kasi kapag nagkaproblema yung mga bansa na nangangailangan din po sa bigas at pati ang Vietnam makakaranas din po ng dry spell o tagtuyot, baka bukas makalawa yung ating dependency din po sa imported rice ay maapektuhan. Kaya sa gitna ng lahat ng ito mga kapatid, aga-aga, okay lang ba tutuloy? Sige lang, ituloy mo lang. Sa gitna ng lahat ng ito po ang headline ng mga pangunahing pahayagan. By the way, bago ko po sabihin yan,
Ito pa po, sa isang pahayagan po sa Philippine Daily Inquirer, PH economy faces triple threat. Naharap daw po sa problema ang ating ekonomiya dahil pa rin po binabanggit dito yung pong mga eksperto sa ekonomiya. Sinasabi na po nila na yung pong unang risk dito ay yung Super El Nino at yung kanyang potential interaction with earlier spikes in energy prices which could feed through into higher food costs and inflation. Yan po ang pangunahing sinasabi. Tatlo po ito. Kasama na po dito yung mga uncertainty sa mga polisiya na pinatutupad po sa bansa. Kasama na po itong problema po sa Amerika, Iran at yung pong dollar exchange rate. Ito po ang sinasabi na po ng mga dalubhasa. Sa gitna niyan, ang headline po mga kapatid ng tatlong pahayagan ko lamang po na hawak ngayon dito, eto. Sa Philippine Daily Inquirer, clash on Senate online voting ends in walkout. Sa Manila Standard, Senate drama, minority walks out versus online vote bid. At sa Philippine Star, remote vote sparks walkout by SB 11. Nakita ho ninyo? Sa ibang mga bansa, pinag-uusapan na po nila yung mga problema ho nila na kinakailangan aksyonan at solusyonan. Dito, ang pinoproblema ng mga taong ito, yung kasiguraduhan na makakaboto yung mga taong hindi sumisipot sa hearing para po masiguro ang kanilang control sa majority in the Senate. Sorry po, ang aga-aga.